magandang gabi po sa inyong lahat ha. Yan, welcome po sa aming ika-12 episode at season 2 ng Salamat PBBM. Grabe, marami tayong pag-uusapan ngayon na mainit-init talaga na mga issue at mga proyekto ng ating gobyerno, partikular etong si Pangulong Bongbong Marcos. So by the way, pakilala muna ako. Ako nga pala si Palerista. At eto, bayan natin pakilala ng dalawang gwapo nating kasama. Magandang gabi mga kayaya, mga ka-BBM. Napakagandang araw po ngayong Wednesday, no? At dahil sa marami po tayong pag-uusapan, marami tayong di-discuss dahil maraming nangyari ngayong araw na ito. Masyadong ma-action. Correct. No? Kaya kung nanonood po kayo ngayon, pakiusap po, please share po itong aming podcast para mas marami pa pong makapanood sa ating pag-uusapan. Alright, magandang hapon po sa inyo. Ako po si Ka-Coffee. Sa mga nanonood sa atin saan mang pong bahagi ng Pilipinas at ng iba't ibang bansa, kumusta po kayo? I-komento nyo po. Malinaw po ba yung aming audio? Nasaang lugar po kayo? May mga reaction po kayo sa mga topics na aming pinag-uusapan? I-comment lang po yan at babasahin po natin yan. Mas maganda kasi mas magiging interactive po, no? Yung ating talakayan ngayong araw po ng Miyerkules. O yan, ako ha. Yan, nakilala nyo na yung dalawa kong kasama ha. Yan. Sabihin nyo, filter kami. Wala kaming filter talagang. Natural. 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 Talagang maganda lang yung ilaw namin ngayon dito sa studio. Yan. Kumusta buhay nyo ngayon sa pataas na langis? No choice eh. Ha? No choice eh. Kasi hindi lang naman ako yung nakakaranas yan. Hindi lang Oo. din yung mga driver nakakaranas yan. Buong mundo. Oo. Actually Lahat tayo nakakaranas. Ay, ikaw yan. Paano adjustment mo sa sa gasolina? Di ba? Bali-wala na yan sa kanila. Ay, baliwala yan. Hindi yan. Iyayab pa. Wala. Ayaw mo bang LRT? Ayoko kasi medyo mahirap pakipagsiksik. Ayan, mga kababayan etong nararanasan natin na krisis sa pagtaas ng langis hindi lang dito sa Pilipinas na nagsasabi ng mga DDS na nahihirapan na yung mga Pilipino dahil dito sa pagtaas ng langis. Totoo naman, pero hindi lang dito sa atin yan. Buong mundo naman po yan. Tsaka wala pong may gusto dyan at wala pong may control dyan. Correct. Diba? So, eto. Ayan, maganda po pag-usapan natin yung topic ko pala. Sabihin ko na Ang topic ko ay state emergency. State of emergency yan. Tapos, State of emergency. National Energy Emergency. Yan ang State specific. of National Energy Emergency. Yes. At saka, bakit absent? Yung bayani ng mga DDS kanina, si VP Sara. Bago ng titulo yun, bayani ng mga bayani. DDS. Ang future at tagapagtanggol, ang Oo. pag-asa. Bakit absent? Nawala yata yung bloodbath niya kanina, ha? At saka yung pagpunta ni PBBM, pagbisita niya sa Bataan. Yan. Pero bago tayo magsimula, batiin ko lang yung mga followers ko sa Singapore na mga nagme-message sa atin. Yan. Si naman. Si Ella Maritan, yan. Kumusta po? Mga na-meet ko yan sa Singapore. Si Jaime Solomon and Ruel Magno, yan. Shoutout po sa inyo sa mga follower namin Baka naman. sa Singapore. Yan. Baka naman. Baka naman pwede nyo rin kami follow. Huwag lang si Palerista. Follow nyo si Yayam Dizon at saka si Coffee, 31 million at si Mark Mark Ian, Ian everyday. Everyday. Comment May yan. comment agad. Wow, ang fresh nila. Oy, actually, no? May Hindi. iba rin yung dating ngayon eh. Normal na sa amin tong ganito eh. Normal sa amin to. Wala pa kaming ayos nito. At saka wala tayong ubo ngayon. Oo. Last week kasi may ubo eh. Kaming tatlo ba talaga o si Ka-Coffee lang? Hindi, lahat Parang si tayo. Ka-Coffee lang ang napapansin. Hindi, tatlo Tatlo daw, sabi ni MJ Sales. Wow, ang fresh nyo. Oo, yan. Hindi, natural sabi yun. Sabi nga Oo. ni Palerista. Hindi ako bagong gising pa nga ako kung tutuusin eh. Ako na traffic. Diba? Ako na makakagising ko lang. Ayan, we love PBBM here sa Davao. Syempre naman, pag di naman talaga lahat ng taga Davao ay 80-80. Oh. Marami rin dyan matatalino, hindi lahat dyan 80-80. Correct. Yung iba hindi lang sasalita kasi baka awayin ng kapitbahay. Pero meron na nagsasalita Ha? Yung kausap natin yung isang araw, si Ay, oo. Lovely Lovely Granada. Granada, oh. Marami na raw siya. Magkakasama kami din nung isang araw. Sabi ni Lovely Napakagaling. Granada, yung pinag-uusapang vlogger ngayon, marami na raw mga taga Mindanao nagsasalita na gusto nila, supportado nila si PBBM. Kumbaga tumapang, no? Oo, Marami marami lakas ng na. loob. Oo. Kasi taga Mindanao pala yun eh. Oo. Si Lovely Granada eh. O, Sa, yan. sa Jensen siya lumaki. Oh, yan. Yes. Okay, dito tayo sa unang topic natin, ha? Idineklara kasi ni Pangulong Bongbong Marcos ang State of National Energy Emergency sa buong Pilipinas kahapon, ha? Bilang isa sa mga tugon ng pamahalaan sa kasalukuyang sitwasyon bunsod ng gera sa Middle East. Ngayon, ang dahilan, ang hakbang nito ay bunsod ng umiigting na tensyon sa Middle East na nagdudulot ng malaking banta sa supply ng presyo ng At presyo. enerhiya
sa bansa. Yan. So, pinirmahan ni PBBM ang executive number 110. Nilagdaan niya ito para protektahan ang ekonomiya ng Pilipinas at matiyak ang sapat na supply ng kuryente at langis. Etong EO na to, talagang napapanahon to eh. Correct. Napapanahon to kasi syempre, yung pagtaas ng langis, hindi talaga mapigilan. Ngayon, napirmahan na ba ni BBM yung excise tax? Bukas pa. Today. Today, napirmahan na. O, pipirmahan pa lang. Today. Pipirmahan pa lang. Ayan. Bago matapos ang araw na to, lalagdaan na po itong emergency powers na iginagawad po sa presidente Oo. once na maging batas na po yan. So, ano ba itong excise tax? Ito yung buwis na ipinapataw ng gobyerno sa langis. Sa mga fuel. Oo. Ngayon, kapag ito ay natanggal, syempre, halimbawa, ang diesel ngayon matindi. 118, di ba? Mahal, no? O 100, mas mahal na yung diesel sa gasolina. Oo. Baliktad na. Meron nga pumapalo na sa 120 plus eh. 122. Pagpalagay natin, 120. So, kapag natanggal excise tax niya, magkano? Magkano ba excise tax ang pagpalagay natin? Ha? Pagpalagay lang, 50. Hindi. Ang estimate nila, around 5 to 10 pesos yung reduction once na ma-implement yan. Oh, malaking bawas na rin yan. Malaking bagay na rin Diba? yan. Malaking At least bagay na kahit rin pa paano, no? Malaking bagay na rin, lalo na sa mga EUVs. Lahat sa Public atin. utility Lahat sa atin. vehicles. Lahat sa atin. Sa pool tayo dyan. At syempre, mga gumagamit araw-araw. Oh, kasi, sinasabi na ba, kami, e-bike kami. Yung kuryente ba, hindi pa May gumagamit. konsumo pa rin. Di ba? Mm. O ngayon, eto, ebidensya ha, patunay to na etong si PBBM, may ginagawa. Kasi yung iba, kahit, minsan nga, senador pa sinasabi, wala raw ginagawa ang gobyerno, mabagal daw. Paano kaya naging mabagal? Namigay na nga ng ayuda. Ang dami nang nabigyan ng ayuda ng ating gobyerno ng mga tsuper. Tayo, ano basa niyo dyan? Actually, pati mga mangingisda at mga Oo. magsasaka, Oh, no, TNVS drivers, yan, kasama din po sila nabigyan. Itong pagdideklara ng energy emergency, actually malaking bagay ito eh. Kasi mas magiging coordinated, mas magiging mabilis yung decision making. Kasi bubuo kasi ng centralized committee diyan eh. Pag may itong centralized committee na to, mismo yung pangulo yung tatayong chairperson. So kumbaga, hindi na fragmented o hindi na hiwa-hiwala yung response ng gobyerno. Ano dapat natin gawin? At ang pinakamaganda dito, merong monitoring ng supply. Mamaya masyadong concentrated ang supply sa Region 1. O bawas-bawasan natin yung supply dyan. Ibigay natin yung supply doon sa mga rehiyon na kaunti yung natatanggap para na ma-manage ng maigi yung ating resources. Ayan ito tinatawag ng administrasyon na whole of government approach, no? Pagtayo nila ng tinatawag na crisis committee. Ito actually is the crisis committee na to, no? Nakasama diyan ang DOTR, kasama ang DSWD, DBM, and Executive Secretary. At kung di ako nakam, meron pa isa o dalawa pang ahensya, no, na bumubuo ng crisis committee. Ito rin yung tinatawag na mga nag-grandstanding na mga national officials natin, no. Ayoko na lang banggitin, pero malalaman niyo na sa social media. babae ba yan? Babae ba yan? Lalaki, babae, ang dami nila po. Ang dami nila, may kanya-kanya silang statement, may kanya-kanya silang video message sa social media. Nakikita niyo naman po, di ba? Kanya-kanya silang mga banat, no, against the administration na parang pinalalabas nila walang ginagawa ang ating pangulo, no? Correct. Samantala, ang nagtataka ko saan ba no, nanonood itong mga to? Dahil araw-araw may balita ang gobyerno kung nasaan ang pangulo. Oh. At sa balitang 'yun, makikita mo na nag-distribute siya ng ayuda, nag-check ng prices ng basic goods and services. Yes. Nag-iikot ng mga bus factory. stations, ng mga factories ng mga pagkain, no? Hindi ko alam kung saan nakatira itong mga senador na ayoko to. lang gumamit ng masamang salita no? Pero talagang nanggigigil ako sa mga ano na to national officials na to Akala mo no? Kulang na lang sabihin nila ako ang pangulo, ako na papalit. Parang ganoon no? Napakadali mag-criticize napakadaling pumuna. Pero sila mismo, ano ba ginawa ninyong aksyon? Di ba? Wala nga kayong ginagawang aksyon pero kung makakriticize kayo sa gobyerno as if walang ginagawa. Alam mo, ito kasi mga... Teka muna, nakalimutan ko sabihin. Wala pa isang linggo namimigay na ayuda si Pangulong Bongbong Marcos. In fairness sa DBM, mabilis mag-release ng pondo. O yun na nga binanggit natin kanina. Ilan na ba yung mga nabigyan ng ayuda? Unang-una, sa mga TODA. Sa mga tricycle drivers yung priority. Tricycle drivers, 5,000 yun, di ba? Malaking bagay yan. Sunod, doon sa mga TNVS. Mga jeepney driver. Sa mga tsuper. Yung mga bus driver, tagsa 10,000. Yan, pinuri ba nila yan? Correction. Hindi ata Per sa unit, bus driver, per unit. per bus. Per bus. Kasi ang nagbabayad talaga ng gasolina ng mga bus,
yung Company. operator. company. O kaya nga, 'di ba, sa dami ng mga naitulong na ni PBBM nitong linggo lang na 'to, ha? Sa linggo pa lang 'yan, sa dami ng naitulong niya sa mga kababayan natin. Pinuri ba 'yan nung mga nagpapa-grandstanding ngayon ng mga politiko? Hindi, 'di ba? Kasi syempre, alam natin galawan 'yan, malay mo, hindi natin masabi. Pagdating ng eleksyon, nalalapit-lapit na, mas pogi sila, mas maganda sila. Ngayon pa lang, gagawin na nila. Normal lang naman yan. Pero ang nakakainis lang kasi dyan, napakarami ng ginawa ni PBBM ngayon na pagtulong sa ating mga kababayan. Pero yung nakikita nila, yung sinasabi nilang kakulangan ng gobyerno. Pero Diba? bilog ka rin kay PBBM, Oo. hindi niya pinapansin yung mga ganyang noise. Correct. No, hindi niya Correct. pinapansin Oo. yung mga batikos na ganyan. Dahil siya, tuloy-tuloy siya lang siya ng trabaho. Oo naman. Dahil ang tingin ko sa style ni PBBM, bahala na kung anong gusto nyong gawin. Basta ako gagawin ko kung anong dapat Hindi para naman sa daw taong totoo. bayan. Hindi naman Diba? daw kasi totoo. Total, hindi naman totoo. Oo. Makikita rin ng taong bayan Oo. yung kanyang ginagawa. At mukhang totoo din yung kanyang style na yan. O kung bakit ganyan siya. No? Dahil meron lumabas na survey ngayon ng Pulse Asia na ang gusto sa kanya ng mga taong bayan, yung paglaban niya sa korupsyon. Corruption. Okay. Diba? Yun yung number one. So, ang ibig ko sabihin, nakikita rin pala ng taong bayan yung mga maganda niya nagagawa. So yung pag-angat ng numero ay reflection niya na maganda yung performance. Oo, yung paglaban niya sa corruption, nare-recognize ng Hindi rin na taong bayan. pag-uusapan, no, yung ngayon, yung halimbawa ikaw sasakay ka ng Roro, Oh. di ba? Ibis na magtaas, bumaba pa, di ba? May mga piece of fare eh. Nakita niyo yung pag sumakay ka sa Roro, piso lang yung pamasahe, lalo na kapag yung mga karga mo agricultural products sa mga paliparan. Di ba? May mga programa din Huwag na tayo lumayo. MRT, LRT lang. MRT, LRT, 50%. Oo. Di ba? Oh. Kaya tingnan niyo yung pila ng MRT ngayon. Grandstand talaga. Grabe. Siksikan. Kanina ba nakita Grabe. akong Isipin bagon mo, hindi kasi ako pamilyar sa pamasahe ng MRT. Magkano ba mula Pasay hanggang North Trinoma? Avenue. O, sige, Magkano tama. ba? Hindi ko rin alam eh. Hindi Siguro lang. mga 35 to 40. Siguro mga, pag mo 40, oh. Pero nakapanood ako ng mga interviews, videos, tuntua ang mga estudyante. Eh, sino bang hindi matutuwa? Malaking bagay Kalahati. kasi yun eh. Oo, Kalahati. malaking O bagay. gaya ko. Nag-aral ako dati, college, Fatima University. EDSA to monumento yun. Oo. Diba? Dulo-dulo. Eh kung ngayon yun, di kalahati na lang yung ano nun. May pang ano ka na. Oo. May pang computer shop ka na. Oh, sigurado. May pang video game. Oh. Pero sa akin, mabigat eh. Ano? Yung 2 days before yung gera, nagpa-full tank ako. 2,600 plus lang ang binayad ko. Oh. No isang araw, nagpa-full tank uli ako. 5,100. Ang laki na. Oh, Ako rin, mineasure ko rin yung akin eh. Kasi ako po yung nakamotor, di ba? Ang full tank ko noon, more or less 450. Ngayon, almost 600 na. Tapos ang nawala sa akin, parang nadadagdag sa akin every week, isang 160 pesos. Kumbaga, isang kape ng Starbucks, let go mo muna. Di ba? So, kailangan tama rin maghigpit tayo ng sinturon. 160 a week yung nadagdag sa gasolina ko, no? Pero sa mga driver, jeepney driver, Mas mas mabigat yun. mabigat yun. Tricycle driver, mas mabibigat yun. Pero alam niyo ako, kahit ganun kalaki ang tinaas no, sa gastos ko, hindi ko sinisisi si PBBM dahil hindi niya kasalanan. Correct. Wala Hindi ko naman. sinisisi ang Oo. bansa natin dahil hindi ko kasalanan. At in a way, hindi ko rin sinisisi si Trump. Kasi kung sa akin, para sa akin bilang tao, no, kung ang kapalit nito ay kalayaan ng mga Iranians, lalo ng mga kababaihin na pinapatay doon, no, nang dahil lang sa kanilang mga paniniwala, Oo. nang dahil lang sa pag-express nila ng kanilang opinion, palagay ko worth it na rin eh. Oo. Ang pagdasal na lang natin mga kababayan ay matapos na agad. Matapos na. As soon as possible ang gera na to. Yun lang para sa akin. Ano din, may panawagan din ako patungkol sa mataas na presyo ng diesel at gasolina, no. Kung kayo po ay nakakaluwag-luwag, halimbawa sumakay kayo ng jeep, let's say 14 yung pamasahe, nagbayad kayo ng 15, keep the change. Kung nakakaluwag-luwag lang, di ba? Sakay ka ng tricycle, 25 pesos yung pamasahe, baka pwede gawin yung 30 pesos, kusang loob na ninyo. Kasi malaking bagay na po yan para sa mga driver na umaaray. Sila kasi yung higit na umaaray eh. Ako nga, di ba nakakwento ko nga sa'yo yan nung last week na nagsama tayo na. Nagbabalak na ako yung isang pan-deliver ko ng bigas, gawin ko pang libreng sakay tuwing umaga eh. Para kahit pa paano, makatulong sa mga kababayan natin. Yung ipapamasahe nila, hindi pang ano na lang nila yun, pamasahe pa uwi. Pero sasakyan ka rin ng dilis dyan. Wala problema, wag lang nila ako i-bash. Pababain ko talaga sila sa expressway. Ito may suggestion ako sa'yo. Kada sasakayo, check mo na naka-follow ka ba? Babash ka agad tayo nun. Pag hindi nila naka-follow, sige, next. Babash ka agad tayo nun. Balikan ko yung National Energy Emergency, no. Isang malaking bagay po kasi na may ganito ang ating pangulong
na tawag dito, kapangyarihan, no? Dahil kapag meron siyang ganyan, madali nilang ma-check yung mga inventory, yung pricing ng mga fuel companies, no? Yung mga manloloko diyan o yung nagsasamantala sa sitwasyon, kunyari nag-hoarding para magkaroon ng artificial shortage, no? Madaling makikita ng pamahalaan 'yan. At worst comes to worst, pwede nilang i-take over ang mga companies na may questionable practices pagdating sa kanilang inventory ng mga fuel at sa kanilang pricing, no? Yan po ang maganda diyan kung may ganyang kapangyarihan ng Pangulo. At bukod nga po diyan, may bababa na po agad yung excise tax na pinapataw sa mga fuel products. Sa tingin ko ito yata yung pinakamataas na inabot ng presyo ng langis, no? Oo. Ikaw, anong pinaka-ano, no? Mukhang ito nga. Oo, Hindi kasi ko pa naranasan yung ganyang kamahal yung diesel. Kasi yung dun sa gera ng Russia at saka ng Ukraine, parang umabot lang sila ng 100 sa diesel eh. Di ba? Pero ngayon, grabe, 120 nga, sabi nga ni Yayam. Grabe, mataas talaga. Paliris na panahon ni Digong, umabot ng 100 ang diesel pero walang gera nun. Oo, pero may binigyan ba siyang mga ayuda nun? Wala. Pagkakaalam ko, parang wala. Tapos nangutang pang ayuda daw. Oo. Di ba? Parang Sa totoo wala. lang, yung ayuda nung pandemic na umabot ng mahigit 6 trillion ang 7 utang trillion, 7. ni Digong, Oo. no? Ang dami doon, 'di ba? Merong kada ayuda 8,000 kada tao. Alam mo yung nakakarating sa mga tao na 4,000, 5,000, 6,000, may kakatkong pa. Kinakatkong. Hindi katulad ngayon, may issue bang ganun ngayon? Walang issue ganun ngayon. Hindi katulad doon, ang dami. Kahit kapitan Sinasabi ng DILG, sinasabi ni Digong, kapag may nangurap dyan, ipapakulong ko agad. Puro salita lang. Kaya nga siya Tapos nakulong yung administrasyon niya, walang nakulong. Siya tuloy nakulong. Kaya siya nakulong. Inunahan mo naman ako, release ko yun. Kinat mo. Resume yun. Pero totoo yan. Hindi, totoo yun. Sige, John. Sige. Totoo yan, di tayo nagpipake news dito. Kasi nung panahon ni Digong, nung tumaas yung langis, galit pa siya eh. Oh. Wala akong magagawa dyan. Wala tayong may control dyan. Di ba? Normal naman yun. Pero parang wala talaga tayong nabalitaan. Namigay siya ng 5,000 sa mga toda, 10,000 sa mga bus, o 5,000 sa mga chuper. Ikaw, may nabalita ka ba nun? Wala. Parang may halikan lang yata doon sa ano eh. Wala akong naramdaman. Anyway, total Oo. pinag-uusapan natin yung ginagawa ng gobyerno. No? Kaya salamat PBBM. Yung DBM, maganda pag-usapan din ito, no? Inaprubahan na nila yung pagre-release ng additional 20 billion pesos. Yan yung gagamitin yung term nila dyan, strategic procurement ng mga petroleum products na makatutulong para ma-stabilize yung presyo. So expect natin in the coming weeks, hindi na ganun. Kasi pag umangat ngayon plus 20 pesos, plus 15 pesos, hindi katanggap-tanggap yun eh. So by next week, by the following weeks, mas magiging stable na po yung presyuhan. Kung aangat man 3 pesos, 5 pesos, hindi na ganun kataas. Kasi may pondo na ilalabas po ang gobyerno. Alinsunod po yan sa kautusan ng ating presidente. Napakalaking bagay na. Yan mga ka-BBM kita natin yung effort ng ating gobyerno sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos sa paglaban dito sa pagtaas na hindi makontrol na pagtaas ng langis dito sa atin. Nakikita natin. Sige. Pwede ba ako mag-explain? Kasi ito maraming batikos po na. Kahit mga senador parang hindi nila alam nito, pero alam ko alam nila to. Tungkol sa pagpa-price ng mga gasoline products. Sige. Kasi marami pong nagtatanong, bakit sinasabi ng gobyerno may 45 days, 60 days, o whatever stocks ng gobyerno? Bakit nung unang linggo pa lang nagkaroon ng gera, nag-increase na agad yung prices? Okay? Explain po natin. Ang basihan po kasi ng prices, no, nagbabago every week. No? Meron po tayong tinatawag na international benchmark prices. No? At yung, usually, yan yung international trading price ng fuel. No? For instance, weekly, ginagawa yan. No? At ang nasa batas po natin, hindi po yung first in, first out. Ibig sabihin kung ano yung prices nung unang biniling gasolina, yun ang magiging price ng pagpipresyo ng gasolina. Hindi po ganon. Ang pricing strategy, ang pricing po na nasa batas ay tinatawag na replacement pricing cost. Replacement pricing. No? Tama, replacement pricing cost ang ginagamit. Ibig sabihin, kapag gumamit ka ng first in, first out na stocks, no, ang gagamitin mong price doon sa stocks na yon, kapag binenta mo sa merkado yan, kung ano yung replacement price or kung ano yung
presyo na bibilhin mo sa international market yung gasolina o fuel ngayon. Kaya ganun po nangyari. Nung nagbago po, nung nagkaroon po ang gera, bigla tumaas po bigla ang international benchmark price, which is, ang basihan lagi natin, yung tinatawag na MOPS, yun yung Min of Platts Singapore. Doon po tayo nag-base ng prices po natin sa kapag inaalam po natin ang market price ng ating gasolina dito sa Pilipinas. Oo. Doon po tayo nagbabase. Kaya nung 1 week pa lang, nagtaas na yung presyo, doon po binase yung presyo na yon. Ngayon, darating yung time na itong stocks na to o yung binibili ng ating mga companies o ng Pilipinas sa mga importers, no? Ang gagawin po natin diyan, yung kung ano yung presyo, kunyari bumaba na, no? Yung international price at that time, yun naman po ang gagamitin. Kaya yung kung meron po silang nabili na mahal. stocks na Na mas mahal. mahal, wala po silang choice. Hindi po nila pwedeng gamitin yung old price na mataas dahil ang kailangan nilang gamitin yung current price na bumaba na. Oo. So, ano po yan? Kumbaga, fair pricing strategy po yan na nasa batas din. Nasa all the regulation law kasi yan. Yan, Diba? oo, And oo. bakit importante yun, sir? No? Kasi kanina pinag-uusapan din namin, bakit gano'n yung pricing? Kasi ang problema nga naman, kung binili mo yan ng, halimbawa, binili mo ng mas mura, di ba? Tapos ibebenta mo siya ng current price. Oo. Hindi ka na Makakabili sa susunod. kung mura mo siya ibebenta, hindi alisunod dun sa international standard na presyo, baka hindi ka na makabili. Oo. Hindi ka na maka-afford. So mas Oo. mahirap yun, mawawalan tayo ng supply. Oo. Di ba? Yung circulation ng gasolina, ng produkto, matitigil. Kasi yung company, posibleng hindi na siya makabili. Oo. Ginagaya, Alam niyo po, ano yan, ginagaya kasi nila yung mga hindi na mga mamabatas Kahit natin. yung mga- Ginagaya nila sa sari-sari store na Totoo, presyo. hindi ganun. Hindi po Oo. ganun. Una-una po, katulad na, marami po kasing dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng ang mga produkto, lalo na petrolyo. Dollar exchange, peso-dollar exchange. Hindi syempre nagkaroon ng problema nga sa gera, di ba? So yung anong nangyari, bumaba yung halaga ng piso. So kapag bumili ka ng dolyar, no, na pambambayad sa petrolyo o sa fuel, syempre mas maraming pesos ang kakailanganin mo kasi mas mababa ang halaga ng pesos. Oo. And definitely, kapag mas maraming pesos ang kailangan mo, maapektuhan yung price mo. Kailangan mo punta. Kaya hindi ka dapat, may iba tayong mga Pilipino, tuwan-tuwa kapag tumataas yung dolyar. Actually, kalugian yan eh. Kalugian yan Depende kung maraming- nasaan ka eh. sa- May sa pros and Pilipinas. cons. Ikaw, Depende. sumahod ka na ba ngayon sa Facebook? Sumahod na. Masaya. Mas mataas konti. Oo. Mas mataas ka konti. Pero malungkot tayo sa kabuuan ng malungkot bansa. tayo. Kahit kami. Pag mataas ang dolyar, mataas yung sahod namin sa Facebook kay Meta. Kasi nga, syempre, galing sa Dollar rate. galing sa Mga Amerika yung sahod OFWs namin. natutuwa. Oo. Yung mga Remittance. export companies natutuwa. Oo. No? Correct. So, Yung- maiyak depende na. ko ano sitwasyon. Ang iyak sitwasyon dyan yung eh. mga import companies. Oo. Yan talaga number one dyan. Ayan mga kabibim ha. Comment nyo nga sa mga audience natin para kasama kayo sa discussion natin. Comment nyo nga kung nasa bansa kayo at kung magkano yung mga gasolina dyan Ito sa may inyo. nag-comment Yan. dito sa California, very expensive ang gasolina. Sabi Ay, ni Ma'am oo. Maria Estrella Platecki. Ayan. Ano ka mahal dyan? No? Hopefully naintindihan niyo po yung explanation natin kasi ultimo mga senador, Senador. mga congressmen nag-grandstanding parang hindi nila naintindihan yung sinabi Hindi, natin. naintindihan nila yan. Siguro talaga plano talaga nila yan para ipakita sa taong bayan na sila lang talaga yung may malasakit at si PBB may pahinahina. Oo. Tingin ko kasi syempre normal sa politiko yan Dahil kasi magpopogi. alam mo, kailangan kong banggitin kasi Mm. nung isang araw pala, nakita ko si Yuse Claire Castro sa kanyang press con, tinanong ng media. Parang hirap na hirap yung media intindihin yung sinasabi ni Yuse Claire. Ayan, dito tayo mga kabibib sa pangalawang natin ha. Topic ha, ito absent si Inday Sara sa unang impeachment hearing niya yan. Ito ha, talagang viral na viral sa kahihiyan dito si BP Sara kasi kung matatandaan natin ng mga nakaraang taon, sinabi niya, I want a trial, di ba? I want a bad blood bath. Di ba? Nasagutin ko lahat yan. Wala akong ninanakaw. Pero ngayon, ayaw pabuksan yung bank account. Hindi nagpunta dyan sa hearing niya na yan. Ngayon, etong hindi pagpunta ni BP Sara, sabi ng maraming mga abogado, sinayang daw niya ang pagkakataon para sagutin yung mga ebidensya na ipinupukol sa kanya. Kasi nga, pag dumating na ng Senado yan, yun na talaga yung totoo. Diba? Ngayon, ang maganda lang kasi rito, yung SALN ni Sara at saka yung bank account, pinapasapinan na. Pagdating yan sa Senado, nandun na yan. Hindi na yung mga senador magpapatawag niyan kasi malay mo, hindi natin alam yung
paliskis ng mga senador, di ba? Mamaya Oo. hindi nila pakuha yung mga bank account na yan, pati salin na yan. Kaya maganda itong ginagawa ng Kongreso na sumunod sila doon sa mismong sinabi ng Supreme Court na bigyan ng pagkakataon si Sara na sumagot kaso hindi naman sumagot. Ang dahilan ni Sara Duterte, talaga kine-question niya yung jurisdiction ng House Justice Committee. Kasi kanina nagkaroon ng press conference yung abogado niya na pinapatawag na rin, sinubpina na si Attorney Powa, no? Ang sinasabi nila, bakit kayo magsasagawa ng hearing? Kasi tineterm nila yun na sa mini trial. Wala kayong karapatan dahil Senado yan. Pero tanungin mo sila, anong gusto nyong gawin sa House of Representatives o sa Justice Committee? Magdesisyon na lang sila? Okay, impeach na natin si Sara nang hindi nag-hearing? Yun ba ang gusto ninyo? Oo. Di ba mas kawalan ng due process Para yun? may technical na naman sila sa Supreme Court. Tatakbo na naman sila ng Oo. Supreme Court. Kasi ngayon nakikita ko wala silang makitang butas eh. Di ba? Na magpapa-technical na naman dito sa ginagawa ng House Justice Committee sa impeachment ni Sara kasi, di ba, slowly but surely talaga eh. By the book eh. Oo. Every time na magsisimula, sige, review natin ito yung rules. Nabasa na ba ni Kaya Marcoleta, nabasa na ba ni Marcoleta yung rules? Mukhang hindi pa. Ni Paulo, no? Ni Oo. Paulo Marcoleta. Oo. Mukhang hindi pa. Ako may ano ako dyan. Pero ito muna message ko kay Sara. Ano sabi mo sa'yo? I love you? Hindi, read my lips. yun lang ang ano ko ha. Makakayam kayo na ano. Kasi kanina pa ako gigil na gigil. Makikita nyo naman sa Ay, mga ikaw, Jo, post ano ko. beses mo, Jo? Sige, Ay, sabi niya. Hindi, beses mo muna. Sige. So yan. Oh, ito sa akin. Oh. Ito naman message ko sa iyo, BP Sara. Ayan, ay tinama na. Sa totoo lang mga kabibiyan, mga kayayam, parang inoogag na tayo nito ni Bibi Sara, no? Parang inoogag na tayo nito at saka yung mga kanyang mga mga alipores diyan, no? Saka pagtatanggol sa kanya. No, bakit po hindi? Noong nakaraang impeachment 2025, ang sabi nila, ang contention nila kaya sila pumunta sa Supreme Court ay dahil hindi sila binibigyan ng due process. Correct. O karapatan para marinig. Oo. Okay? Nag-decide ang Supreme Court, no, pumanig sa kanila. No, pumanig sa kanila. No, dapat bigyan ng due process. Ang ginawa ng Justice Committee ngayon, 2026 impeachment, i-adjust yung kanilang rules. 'Di ba? Justice Committee rules. At sa Justice Committee rules nila, binibigyan na ng sobrang due process itong si VP Sara Duterte. As a matter of fact, 4 na araw po ang in-schedule, no? Para dinggin yung mga complaints at para masagot din nila properly. Oo. Okay? Ngayon, meron naman silang bagong pakana. Mga katarantadong pakana. Ang impeachment Justice Committee daw ay gumagawa ng mini trial at yun daw ay against the Constitution. Correct. Kaya posible ako na gagamitin nga nila yung issue na yan para magsampa ng petition sa Supreme Court questioning jurisdiction, due process, no, ng ginagawang Justice Committee hearings na to. Ngayon, mga kayayam, ka-BBM, natatandaan nyo yung aming podcast na karang linggo. Di ba predict na po namin na mangyayari to? Sinabi na po namin sa podcast yun na ganito ang strategy nila. At From hindi the very pupunta. beginning. Kaya po talaga ang ginawa nila ay mag-file ng mga petition ad cotalam, no? Yung ina-explain ko po yan last week, no? Dahil ang talagang strategy nila from the very beginning is dalhin ito sa Supreme Court. Dahil pagdating sa Supreme Court, 13 po ang inappoint ni Digong na justices at ang chance nila na manalo at katigan ng Supreme Court ay napakataas. Dahil ina-avoid nga po nila na magkaroon talaga ng full trial na kung saan ang full trial na yan ay magpapakita ng napakadaming ebidensya tungkol sa pandarambong ng ating Vice President. Oo. Yun lang po yun. Pero tingnan nyo pag ito pa rin kinatigan ng mga hukom dyan sa Korte Suprema, ay nako, magagalit na talaga taong bayan. Hindi nyo pwedeng ipagdamot ang katotohanan sa taong bayan dito sa impeachment ni BP Sara. Ano bang kinatatakot ni BP Sara? Bakit panay takbo sa Supreme Court kung tatakbo man ngayon, di ba? Karapatan ng taong bayan malaman ang katotohanan hinggil dito sa mga nawawalang pera na inuugnay kay BP Sara. Hindi pwedeng Supreme Court. Di ba? Kaya nga nagka-hearing ngayon kasi nga sinusunod lang ng Justice Committee yung sinabi ng Supreme Court eh. Correct ka dyan. May Diba? isa pang ground. Ang sinasabi kasi ng
sinasabi ni Sara Duterte, wala naman sa rules na dapat personally umattend siya sa hearing ng House Justice Committee. Maganda yung citation dyan ni Chair Jervin Luistro, no? At sinasite niya dito yung dating Associate Justice ng Korte Suprema, si Justice Tiham, no? Sabi niya, and I quote, no, failure to participate in the hearings before the Committee on Justice is tantamount to a culpable violation of the Constitution. Dating justice na ng Korte Suprema ang nagsasabi. Dapat bigyan nyo ng opportunity na makapagsalita yan at makapagpaliwanag, which is yun ang sinusunod ng House Justice Committee. Ang problema lang, bastos lang talaga itong si Sara Duterte, walang paggalang sa kahit anong institusyon kasi Diyos ang tingin niya sa sarili. Oo, Diyos. Ayaw pumunta dun sa hearing. Ayaw niyang umattend. Bobo naman Samantala, sa yan ang English. nareklamo nila noon. Di ba? Yan ang kasi ang problema rito kay BP Sara. Kaya hindi talaga to pwede maging presidente kasi tingin niya sa sarili niya, Diyos, na mahina mag-English. Walang nirerespetong tao, Oo. walang nirerespetong institusyon, at palagay ko, no, yung ganyang ugali ng ating vice presidente, no, ay hindi ugaling Pilipino. Correct. Baka sakali ugaling Xi Jinping yan o hindi natin alam, di ba? Pinamihasa kasi nila sa Davao eh. Feeling ko for the longest time, yung pamilya Duterte, ganyan ang style eh. Kami ang masusunod, walang question. Ay, ganun talaga. Eh, ilang taon sila sa Davao. Sino ba question sa kanila sa Davao? Wala. Okay, kaya akala nila itong buong Pilipinas ay Davao. Eh hindi, maraming mas matatalinong Pilipino sa buong Pilipinas kaysa sa Davao. Diba? Kaya hindi talaga pwede maging presidente yan si BP Sara kasi unang-una, mahina mag-English. So, hihintay tayo, April Oo. 14 ang next hearing. Yes. Sabi naman ni Kong Jervin Luistro, anytime pwede namang sumulpot. Sumulpot yan si Sara Duterte pero I don't think susulpot yan kasi Hindi pagbali yan. susulpot. Okay. Pagbali yan sa mga Oo. previous statements niya. Oo. So, dito tayo sa pangatlong topic ha. Si PBBM pala ay nagpunta ng Maribeles Bataan. Para isang araw. Oo. At saka si FL Lisa ay nag-donate ng pre-fabricated classroom. Okay. Totoo ba yan? Ibig mo sabihin pera nila? Donasyon. Donasyon yan. May Hindi partner ito- company, may company. Hindi ito pera ng gobyerno na naman Correct. na sinasabi nyo. Baka sabihin, ginamit na naman First Lady. Hindi Naghanap si First Lady Lisa Marcos nang magdo-donate para dito sa classroom ng mga kababayan nating estudyante diyan sa Bataan. Yung donasyon na prefabricated classroom, ang pangunahing highlight ng pagbisita, ang bisita ay ang pag-inspeksyon sa mga bagong prefabricated modular classroom sa Maribeles Bataan High School. Alam mo, itong prefabricated, ito na yung uso ngayon eh. Yan yung nasa TV, napapanood ito yung- ninyo. Maganda. Ito na yung, ayan, gaya nakikita ba nila yung video? Ang hinaharap namin dito is yung kakulangan po ng silid-aralan. And isa na po dito ang nakaka-experience is yung mga TBL po. Lalo na po na sila po yung mas marami. Malaking tulong po ito sa amin na ng mga senior high, lalo na po na magkakaroon na po ng grade 12 dito. Lubos po kaming nagpapasalamat sa bagong silid-aralan na binigay sa amin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ng DepEd. At ito po yung parang sumisimbolo sa bagong pag-asa namin at magandang kinabukasan. Kaya po lubos po kami nagpapasalamat sa kanila. Masaya po kasi po malilesen po yung pag-aalala namin kasi po kami po ay incoming grade 12 na rin po. So, paano naman po yung magiging grade 11 po yung magiging kasunod namin? So, yung pagpatayo po ng bagong building ay napakalaking tulong po sa aming mga BBM po. Kitang-kita po namin kung paano siya itinayo and napaka-short lang po ng time kung paano po nila itinayo to. Pero yung outcome po ay napakaganda naman. Yun, maraming salamat po kasi po napili niyo po ang Mariveles National High School Cabcaben Annex Alas Asin bilang beneficiaries po ng project na ito. Ang Zepto LMS po ay natutulungan ng mga estudyante in 4 aspects. First is accessibility. Second, flexibility. Third, it gives real-time result. And pang-apat, it is engaging. Accessibility in the term na kahit nasaan yung bata, pwede nilang i-access yung Zepto. Second, for flexibility. Anytime, anywhere, pwede nilang sagutan. So, in cases of ADM or alternative delivery module or system, pwedeng gamitin itong Zepto. Then third is real-time result. After na mag-take sila ng exam, makikita nila kaagad kung ano yung result ng kanilang exams. Oh, yan ha. Napakaganda. Ito palang classroom na to ha. Eh, itinayo lang sa
sa loob ng 14 days. Oh, At 4 to ang- 14 days Oh, na. at ang matutulungan nitong mga estudyante ay 1,031 na estudyante dyan sa Mariveles National High School. Ayan, gaya ng ginagawa, nakikita nyo. Semento na yan na buo-buo na pinagpatong-patong lang tapos finish. Salpak-salpak. O, Ito tinatawag finish. na prefabricated. Oo. Oo. Yan yung tapos i-finish na lang o kaya maganda yung itsura labas loob. Alam Pero nyo, hindi na yan yung hollow blocks na mano-mano matagal gawin ha. Papatuyuin pa yan, tuyo na, isasalpak na lang yan, patong-patong. alam niyo sa problema natin, yung backlog natin sa classrooms, eto game changer to. Correct. No? Ang mga mag-hinder na lang dito kung gaano kabilis gawin yung mga prefabricated materials, di ba? Pero kung mabilis gawin yung prefabricated materials, mas mabilis din tayo makakapagtayo ng classrooms nationwide. Kasi ano sir, magkano ilang backlog natin? 165,000. Oo. Eh kung ganyan kabilis, 4 to 14 days, kaya na mag-construct na isang classroom. Baka kung talagang pagbibigyan ng pansin Tapos, ng sysadmin. isasama mo pa yung Memorandum of Understanding ng DepEd with LGUs na yung LGUs na bahalang mag-disburse, mag-monitor ng project, ng mga classrooms, malaking bagay yon, di ba? Meron lang mabilis na mag-monitor, magdi-disburse ng pera, magsisiguradong tama yung construction, at merong supply na lang o raw materials na darating para mabuo agad yung Hindi naisip ni Sarah yung fast build Hindi technology. naisip niya ano yan. Boboy. Buti pa tong si First Lady Lisa Marcos, ha? Ito yung legend na abogada. Di ba? Nag-iisip. Nakakagawa ng proyekto na walang kinukuhang gastos o budget sa gobyerno. I-shoutout natin ang Next Gen Foundation. Okay. Next Gen Foundation, thank you ha, thank you. Maraming Oo. salamat. O, ito, Ito, dagdag Sige, ko lang. Dahil sinabi mo yung nakakagawa ng proyekto na walang budget. Katulad ng Pasig River Esplanade. yun ang sasabihin ko eh. Napakagandang proyekto na ngayon pinapakinabangan ng mga taga Metro Manila. No, napakaganda eh. No? 18 billion yun, Palerista. 18 billion yun? Wala kahit 5 galing sa Ikumpara pera mo ng- sa Dolomite na ang laki-laki ng gastos na nilalangon Yeah. na dahil mabaho daw. Oo nga. Di ba? Kaya yung Esplanade, pag nagpunta ka ron, feeling mo nasa ano ka, ibang bansa, para nasa Portugal ka, feeling mo sa Salde ko ka ron. Macau. Oo, di ba? Ganun yung mga datingan eh. Oo, sabi ng mga DDS, fake news yan kasi yung mga poste-poste Mga ron. decorated Oo, ano. sabi nila, kinurakot daw dahil daw hindi raw bakal yun. Yung mga bobo talaga eh, no? Hindi kasi hindi nila naintindihan yun. Fiberglass po yun. Kasi ano lang yun, kumbaga ano na, reclaim yung part na yun Oo. eh. Yung may part kasi na, yung sidewalk, reclaimed yan. Kung itatayuan mo yan ng totoong column, Oo. napakabigat niyan. Hindi, Diba? yung tinutukoy nila yung mga poste ng ilaw. Oo nga, yung column na. Sabi nga nila raw, bakit daw hindi bakal? Fiberglass po yun. Bakit? Alam ko kasi, negosyo ko po yan. Ducks. Kaya fiberglass, mas magaang siya sa bakal Correct. at hindi At kinakalawang. matibay talaga. Oo, at mas mura kumpara dyan sa bakal. O, di ba? Hindi nila alam eh. Oo. So, basa tayo ng comment muna. Bago sa second segment. Comment. Comment. Laki-lakihan. At Full screen. Full screen. Oo, malabo yung mata ni Yayam. Ako talaga ang ginagamit ko ha. Kaya maraming salamat po, Madam FL Lisa. Oh, tama, si Annabel Peye. Yan. Next. Yan, si Edna Dulay Melchor. Magandang gabi po mga idol. Ang saya-saya ninyong tatlo at higit na napakaliwanag ng lahat ng inyong topic. God bless you mga idol. Always support our beloved President Marcos forever. Watching from HK, Hong Kong. Shoutout po sa inyo. Hong Kong. Sino pa? Ayan. Si Annabel Ye uli. Ganyan ang ating President Bongbong Marcos, gaano niya kamahal ang mga estudyante. May mga tablet pang kasama yun. Habang Ay, oo, napakagaling. tablet pa. Totoo. Pahabol namin na 300 na estudyante na bigyan ng tablet doon. Correct. Si At yung MJ system. Sales, or MJ, tama, Sales, no? Nakakahaba po talaga ang tawa ni Kakopi. Parang kinikiliti. Saan ka kinikiliti? Saan mo Ayan. kinikiliti? Ikaw ah? Next. Ayan. Edna Landicho. Good evening po sa inyo. Thank you for sharing very interesting information about sana unawain muna nila ang sitwasyon. Dapat kalmado lang, huwag magpanik dahil gumagawa naman si PBBM ng paraan. Tama. Perfect. Tama yung sinabi mo, Tama. Edna. Talagang kahit hindi magsalita itong mga naga-grandstanding na politiko, no, ginagawa po ni PBBM at ng Yes. kanyang administrasyon ang lahat para maibsan po ang paghihirap ng ating mga kababayan. Di unawain na lang natin yung mga senador na yan. correct. Ginagawa rin lang naman nila kung ano magpapataas ng rating nila sa susunod na eleksyon. Hindi natin na-mention kanina ha. Tama yun eh. Yung sinasabi ni Ma'am Edna, thank you Mama, ni-remind mo kami. Ang presidente mismo ang nagsasabi, hindi kayo dapat magpanik. Oo. May sapat na supply ng pagkain, may sapat na supply ng petroleum products. Ito pong pagdideklara ng National State of Energy Emergency, kumbaga precautionary measures lang po ito. Para alam natin kung ano yung gagawin at hindi tayo mabibigla na lang.
Di ba? Hindi natin alam, ganyan nakakataas yung presyo. Okay. Precautionary measures lang po yan. Okay, ayan na, yan. So yan na po yung pinakakabuuan ng topic ko. So dito na tayo sa segment ni Yayam. Punta tayo sa ating first topic. No? Ang first topic po sa segment ko ay yung ating Yayam's editorial. Kaya ako po ginawa itong editorial na to dahil kagabi pa lang, alam na natin na hindi darating si BP Sara sa Justice Committee hearing ngayong araw. Kaya ito po ang aking naging topic. No? Ang title po is, Where is our money, BP Sara? A simple answer will do. Ibig sabihin, hinahanap ko ang pera ng taong bayan kay BP Sara. Kahit simpleng sagot, pwede na. No? Ito po ang nilalaman ng aking editorial. Ngayong araw, walang uupong vice president sa upuang dapat sana ay naroon siya. At minsan, ang kawalan, mas malakas pa ang sinasabi kaysa sa anumang paliwanag. Sa pamamagitan ng kanyang counsel na si Michael Powa, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi siya haharap sa House Justice Committee. Ang dahilan, unconstitutional daw ang proceedings. Matapang na posisyon. Pero tanong natin, prinsipyo ba ito o pag-iwas? Kasi kung babalikan natin ang mga nangyari nitong mga nakaraang buwan o nakaraang taon, parang may pattern. Noong tinanong tungkol sa 125 million na confidential funds na ginastos umano sa loob lang ng 11 days, walang malinaw na sagot. Noong lumabas ang mga aligasyon na may kinalaman kay Ramil Madriaga, hindi rin ito direktang nasagot. At ngayon, may formal hearing na, pero ang sagot, hindi pagdalo. Sinasabi ng kampo niya na kulang daw sa due process dahil walang cross-examination sa stage na ito. Pero ito rin naman ang parehong proseso na ginamit sa ibang official noon. Kaya valid ang tanong, prinsipyo ba talaga o convenience lang kapag siya na ang tinatawag? Sa isang maayos na demokrasya, ang public office pananagutan, hindi panangga. Kapag may seryosong tanong tungkol sa pera ng bayan, lalo na kung ganito kalaki ang halaga, ang inaasahan ng taong bayan, malinaw na paliwanag. At ang hindi pagharap, hindi lang simpleng pagtanggi. Sayang itong pagkakataon para direktang magsalita na sa mga Pilipinong nagbabayad ng buwis. Simple lang ang katotohanan. Ang transparency nagpapalakas ng credibility. Ang leader na sigurado sa sarili, hindi kailangang umiwas sa scrutiny. Hindi legal jargon ang kailangan ng taong bayan. Sagot ang kailangan nila. At hindi biro ang mga tanong na ito. May kinalaman ito sa paggamit ng pondo ng bayan at posibleng paglabag sa batas. May mga audit findings, may mga sworn statements na lalong nagpapalakas ng panawagan para sa paliwanag. Dahil sa ganitong antas, ang katahimikan hindi nakakatulong. Pinapahaba lang nito ang mga tanong. Ang bakanting upuan ngayong araw, hindi lang simbolo ng absence. Simbolo ito ng isang pagkakataon na sana ay napipakita ang accountability. Pero hindi nangyari. Sa huli, hindi ito tungkol sa legal strategy. Tungkol ito sa pananagutan sa taong bayan. Hindi naman perpekto ang hinihingi ng mga Pilipino. Katapatan lang. At hanggat walang malinaw na sagot, mananatili ang tanong, nasaan ang pera ng taong bayan, BP Sara Duterte? Yan po ang ating editorial ngayon. Yan na nga ang problema talaga dyan kay BP Sara. Diba? Yan talaga ang problema. Hindi kasi siya nagpunta dun sa hearing niya para na ipaliwanag niya kung saan niya dinala yung pera. Isipin mo naman, confidential fund, 11 days na ubos. Diba? 125 million. Oo, tapos uupa ka ng warehouse na sobrang pagkamahal, 16,000 a day, a month. Hindi ako nagkakamali. Hindi. Ano yun? Kung di ako nagkakamali, average of 400,000 per month isang bahay. Wow, grabe. Isang warehouse? Hindi warehouse eh. Ano lang, yung tawag doon, ginagamit sa mga witness, yung mga... Ano yan? Hindi, bakit kailangan nun? Safe house yan. Ay, para daw sa mga ano nila, asset nila or... May intelligence mga, fund eh. Mga ano nila. May confidential funds. Ayun na nga di ba? Ngayon, hinahanap nga ni Yayam yung Pero yung nasaan ang pera. pera? Karapatan ni Yayam. Siyempre na, tax ni Yayam, isipin mo.
Kung hindi nagbayad si IM tax, di dami na ng gold talaga niyan, di ba? Nagbayad ng tax, tapos nawala naman. Kaya may karapatan Ninakaw. bawat Pilipino, hindi lang si IM. Bawat Pilipino na nagbabayad ng tax, may karapatan hanapin yung pera. Pero yung mga DDS na hindi nagbabayad ng tax, ang lakas magtanggol. Di ba? Ang lakas magtanggol. Bakit daw hinahanap yung confidential? Confidential nga. Diba? Yan ang problema. Akala nila absolute yung Oo, confidentiality. yan ang problema. Okay lang na confidential, basta si BP Sara kahit mawala na yung pera nila, di ba? Ang masaklap lang doon i-cycle yung sinasabi doon ni Sir Yayo sa kanyang editorial, no? Parang ano lang parang umiiwas ka tapos magja-justify ka pa ng Yes. kung ano nung kasinungalingan. Sasabihin mo pa, politically motivated ito. Kasi frontrunner siya sa 2028. Paano naging politically motivated yan? May mga testigo. Dating opisyal ng DepEd, ng OVP, umaamin, sinusuhulan sila. Oo. Yung mga COA reports, politically motivated Oo. ba yun? Yung pinababalik na pera sa kanya na more than 70 million na notice of disallowance, hanggang ngayon hindi pa niya binibigay. At yung pineke nila, sinabi nila sa kanilang report na nagbigay sila ng 15 million sa AFP activity, no? Na pinasinungalingan ng ilang generals at colonel na hindi daw nila natanggap. Pero ginawa nila sa report nila sa liquidation ng kanilang mga gastusin sa kanilang opisina, meron daw silang binigay. Oo. And yung jargon, sir, hindi jargon ang kailangan ng taong bayan. Sinabi Hindi. mo yun, di ba? Hindi. Yun ang style nila. Kasi hindi maintindihan ng taong bayan, dinadaan nila sa technicalities. Oo. Kasi they're trying to evade yung hustisya, yung accountability. Kaya yung mga nakakausap natin mga abogado, kahit yung mga nakikita natin mga contents ng mga abogado na wala namang specific color na pinapanigan, no? Ang sinasabi nila, simple lang ako Kung talagang wala akong kasalanan, Yes. no? At Oo. wala akong binulsang pera ng taong bayan, no? Ang gagawin ko, kaharap na lang ako at ipapaliwanag ko na mabuti. Oo. Kesa pahabain itong issue na to. Kesa masira ka na masira. At magdedepende na lang sa mga technicalities Oo. na hindi naman nalalaman o Oo. hindi naintindihan ng taong bayan. Oh. Kasi kahit na lang ipunta natin sa simpleng-simple, sa barangay na lang. Magkabaranggayan. Oh. Kapag ikaw pinabarangay, kapag wala kang kasalanan, kaya mong pumunta taas noo. Di ba? Proud ka pa, di ba? Oo. Kaya mong pumunta, harapin yung mga binibintang sa'yo doon sa barangay ninyo. Ganon din yan sana sa impeachment ni BP Sara, yung mga binibintang sa kanya. Kung wala talagang katotohanan na ninakaw siya, may ninakaw yung pamilya nila. Kung wala talagang katotohanan yun, kahit nakapikit, kaya niyang sagutin lahat yan ng taas noo. Pero syempre, Tama. kapag may tinatago, hindi talaga atin. Kasi baka nga ba naman mabisto ng live on TV at mapapahiya. sa buong Sundan ko yung Pilipinas. sinabi ni Palarista, tamang-tama yun, no? Kung talaga walang tinatago, pirmahan yung bank waiver na hinihingi ng ni Sonny Trillanes, former Senator Sonny Trillanes, at yung maraming taong bayan, no, na nagsasabi, no? Pero Pirmahan pag- mo yung bank waiver na yan para ipabukas sa lahat ng bangko kung merong account si BP Sara Duterte. Ang Pero- masarap ngayon, yung SALN niya, sinusumpi na ng House Justice Committee. Lalabas dyan na biglang yumaman. Oo naman. Pinapaliwanag nga paano yumaman ng gano'ng kalaki. Pati yung asawa niya. Pinapasapi na. Fearless forecast. Merong mga petition na ipapile yan na hindi pa ipapalabas yung mga ibang dokumento na yan. Correct. SALN, bank records, no? Nakikita ko na isa sa mga i-challenge nila yan sa Supreme Court, no? At saka yung Para lang maiwasan na mabuking Yung tax records. Pag pinagbangga-bangga yung income at saka hindi tax. lang siya, no? Dapat pati asawa niya. Oo. Asawa niya. Kasama nga asawa niya. Kasi combined joint Oo, kaya yan, nga kung may nanonood ditong DDS na hindi masyadong nakaaral tanungin kita Ayaw mo bang malaman? Huwag naman yung nakaaral na lang tanongin mo. Sige. Kasi hindi Sa leader ng mga DDS. Doon sa mga leader ng DDS na mga 300 tanongin kayo ayaw nyo bang malaman na yung bayani ninyo kung totoo bang magnanakaw o sinisiraan lang? Ayaw nyo bang malaman yun? Ha? Di ba? Kasi pag mapatunayan nila na bayani, Oo. proud sila. Di ba? Pahiya pa kami. Pahiya pa yung mga buwabati ko sa kanya. Kasi paninira lang talaga. Ayaw nyo ba yun? Diba? Masaya pa kayo na hindi niya pinapaliwanag yung mga pera na ibinibintang sa kanya na ninakaw? Kasi simple lang talaga yan. Kapag wala kang ninakaw, di ba? Kaya mo ipakita bangko mo. Pero pag may ninakaw ka talaga, lahat gagawin mo, sabi mo pa, political motivated ang lahat ng ginagawa na to. para Diba? pigilan, no? Oo, ganyan.
Ganyan palusot ng mga magnanakaw. Hindi ba tayo pinanganak Oo kahapon naman. lahat? Eh, No? yung mga DDS pinanganak kahapon, si Sarian pa eh. Premature. Hindi pa nagbayad sa ospital. Tinakbo pa yung ospital. Okay. Ano next? Ano? Comments Basa. muna. Full screen, full screen. Ayan, Epifania Spiritu. Ayan, walang galang sa batas ang Sara Duterte. Tamang timang na yan. Sorry po, pero bastos, sinungaling Oh, pa. yan. Ang galit na galit ng mga viewers natin ah. Sabi ni Conversion, Salong Kung. Ay, senior citizen na Martin Ayan, Reyes. dapat bigyan na yan ng disiplina para matuto. Ginawa niyang laruan ang opisyalis ng gobyerno. Tama po kayong Ito, Lola. Gina O'Brien, great editorial. Obviously, SB is operating with impunity. She is absolutely convinced that she's above the law, much like she did in Davao. Shame on her. She does not deserve to be in any position in the government. Kaya dapat Tama. may pitch. Oo. Kaya dapat may Tama pitch. po kayo. Perfect. 125 million% ang Oh. kanyang grado. Oh. Hello, Toby Chanko. Tess Fernandez Sahagon yan. Good evening sa inyo, watching from Canada. Ang gwapo nyo talaga tatlo. Ay. Naks, dinugtungan mo na yun. Hindi, totoo yun ah. Wala akong mabasang gano'n. Ito, basa. Kakopi, last. Ayan, kay Ma'am Epifania ulit, Espiritu Haha, mga DDS loyalists na di nakakaintindi, maski na anong paliwanag sa kanila, mga idol, bobo. Talagang bobo. Galit na galit si Ma'am Epifania eh. Bobo na din. Okay, next topic natin sa segment ko. Fake news debunk. Debunk na natin. Ito, Ako, masaya dito, to. Dito. Dapat sabay yung yung art card. Wait lang, pasok yung art card. Nurse. Take two. Ito po yung masayang natin, no? Portion ng ating segment 2. Ayan na. Oo. Fake news debunk. Ayan na. Ayan na yung match. Ayun. Yan. Di ba? Ganda, oh. Okay. So gaya ng sinabi namin last week, every week, no, i-debunk po natin yung mga fake news na lumalabas, no? At kung meron po kayo nalalaman na fake news na baka hindi namin mabanggit ngayon, ipa-comment lang po. At Okay. kapag viral talaga yung fake news na yan, kailangan po namin pag-usapan dito yan. Dahil gusto po natin ituwid lahat ng fake news na lumalabas sa ating lipunan ngayon. Dahil napaka pangit na po ang nangyayari sa ating social media dahil sobrang nagiging viral ang mga fake news at maraming naniniwala sa fake news. Okay, Yam. Ano ba yung fake news natin ngayon, Yam? Explain mo nga muna kung ano yung topic natin ngayon. Ang topic natin ngayon, ito daw, si Mayor Baste Duterte Na naman, ng Davao na naman. City ay kumausap Wow. ng mga hari at prinsipe sa Brunei para magdala ng oil Wow, wow. dito sa Davao City, sa kanyang city. Ang galing naman niya. Ang daming naniwala. Mga tanga yun. Oo, obviously. Pinakalat pa ng mga DD. Actually, No. yung nagpakalat niya, nakita ko 800,000 followers. Tignan mo. Bakit po fake yan? Fake na fake po yan. Di ba totoo naman yan? Baka Hindi. magaling talaga si Baste. Galit na galit nga yung yung may-ari Ay, ng, may-ari. may-ari ng barko. Sabi niya, paano gagamitin sa oil yan? Barko namin yan. No? Sige, Gaya sige. Pakita mo yung may-ari ng barko. Basahin muna natin yung may-ari ng barko. Ayan, habang hinahanap. Yan. Ayan o. Ayan. Yan, papakita namin. Fake. No? Anong sabi ng may-ari ng barko? Pwede bang malakihan yan? Laki pa, Lex. Laki pa. Konti pa. Yan na yun. Anyway, wag na. Basta ang sinabi ng... Hindi mo mabasa, Yam? Hindi mo Hindi, mabasa. sobrang liit. Ay, ako na nababasa. Okay, basahin mo. Di na ako pumapatol sa kahit anong Facebook post tungkol sa mga Duterte, pero take 2. Basahin natin yung post ha. Hindi na ako pumapatol sa kahit na anong Facebook post tungkol sa mga Duterte, pero pero PI naman. Barko namin yan eh. Brunei kayong pinagsasasabi dalahikan lang yan. Saan may dalahikan? Saan ba yun? Dalahikan. Bataan ba yun? Sa Bataan ba yun? Bataan ba? Hindi. Check natin sa dalahikan lang yan. Dalahikan lang pala po yun. So yung Local travel. Marinduque. Marinduque. Yan. yung nag-message na yan, si Vincent Dominic Reyes, yan yung may-ari ng barko, ha? Lucena lang ang dalahikan. Lucena. Oo, si Ronald, Talagang Ronald, ano yan? Anya na ba yan? Anyana. Anya, bobo siguro yan, no?
Oh, pero Oh, di ba? O, di O ba? ngayon, Kumalat ng usta. anong sabi ng munisipyo ng Davao City diyan? Wala. Hindi nga nila kinumpirma yan. Di ba? Sabi. Pero actually, dapat maglabas sila ng statement. Hindi, naglabas sila. Naglabas sila statement. meron ba? Video pa, May video official pa. statement. At ang sinabi nila, hindi po totoo yan. Walang Oo. ganyang klaseng pag-uusap, no? At in-encourage niya ang taong bayan. Mismong mga tauhan ni Mayor Baste Duterte, in fairness, tauhan niya mismo lang galing to, ha? In fairness, dahil fair po tayo dito. Totoo lang po ito sinasabi ko. In fairness sa tauhan ng mga taga Davao City, sinabi nila na maging mapanuri po ang taong bayan tungkol sa mga ganito. So yung mga DDS, fake news peddlers, no? Kayo ang nilaglag mismo ng Davao City. Oo. Kasi yung isang page na nag-share niyan, yung Duterte supporters, 800,000 followers. Imaginein mo ha, binubudol nyo yung followers ninyo. Pinaniniwala ninyo na may langis galing Brunei. Etong mga to yung sumisira sa mga Duterte. Etong Oo. mga bobo na mga supporters na gaya ng mga ganyan. Kasi hindi nila pwede Diba? palabasin, gawa-gawa nyo lang yan para sirain ng mga Duterte. Hindi eh. Kasi mga followers nyo mismo. Ka-copy, Oo. bakit fake? Bakit fake ito? Una, Fake, paliwanag mo. fake na fake po yan dahil wala naman po talagang kakayahan, walang kapangyarihan ang isang local government official gaya po ni Mayor Baste Duterte na makipag-negotiate siya sa foreign leaders, sa mga suppliers sa ibang bansa. Sa ilalim po ng ating konstitusyon, ang national government po sa pamamagitan po ng Department of Energy at DFA, sila lamang po ang may karapatan o may kapangyarihan na makipag-ugnayan sa ibang bansa para sa mga bilateral energy agreements. Hindi ang mayor. Oo. National government po, DFA Oo. at DOE, sila lang ang pwede magkaroon ng agreement with other countries. Ang isang mayor, wala pong legal na otoridad, wala pong legal basis na pwede niyang gamitin yan para makipag-negotiate sa Brunei government, no? Para mag-angkat po ng petrolyo mula sa ibang bansa para po sa kanyang syudad. Alam mo, ginagawa nila yan para palabasin etong si Baste, mas magaling pa kay PBBM. Ginagawa nila yan. Hindi nila alam, pinapahiya nila si Baste. O kaya ngayon, etong Davao City, nagsalita na, kinontra, hindi naman daw talaga pala totoo. At meron pang isa, hindi lang daw sa Brunei, Meron pa? pag-usap si Baste. Meron pa sa Nigeria. At Nigeria. Meron pa isang picture, nakita ko, pinagkakausap-usap niya eh. May picture ba tayo dyan, Lex, sa Nigeria? Meron pa. Si Baste nakipag-usap sa leader ng Nigeria para mag-request din ng tunay-tunay ng langis papuntang Davao City. Yun pala nasa Italy, nababa siya. Oo. 1,000 gallon, di ba? 1,000 galon. di ba? Agad lang yun ah. O, Ano yung kaya, pambahay? kaya mga ka-BBM, tandaan nyo, lagi namin sinasabi rito, basta ang balita galing sa bunganga ng mga DDS vlogger, matik fake news agad yan. Fake. Di ba? Fake news agad yan kasi hindi namin kagaya yung mga yun may mga credible, hindi nang fake news, at hindi nag-iimbento para lang mapabango yung sinusuportahan nila. Kasi ano lang yung mga yan eh, for the views yan eh. Oo. Kasi may mga nabubudol mga tangandilis. O, di ba? Kawawa. Kayo rin ang kawawa niya. Kakatanggol ninyo. Sinisira niyo mismo yung bahay ng mga Duterte. Meron nga eh, si Baste, nakipagkamay doon sa parang kamukha ng tatay niya may bandana rito. Kasi Naniwala yaya rin. natin eh. Parody lang yun. Naniwala rin yung mga DDS. Parody lang yun ha. Oh. Viral tuloy yung post na yun. Oh, pakita natin, ha? Nakipag-usap sa Iranian leader, no? Oh, di, ito. Yeah. Papakita natin, ha? Pero yung Iranian leader, kamukha ng tatay niya. Pero mga kayaya, mga ka-BBM, social experiment ko po to. Titingnan natin kung ilan yung maniniwala, no? Unfortunately, sa side ng mga Marcos supporters, sa side ng DDS, may naniniwala sa post, no? Papakita ko po sa inyo, ha? Ang dami mo naman kasing post eh. Oo nga, sobrang dami ng post, no? Kailan mo pinosyo kahapon? Isang araw pa, eh. Eto! Ayan. Ito, ha? Lakayan mo. Papakita ko po sa inyo. Pwede Ilapit mo sa camera mo yan. Kaya ba ilapit? Ako na, sir. Ako na. Tanggalin mo nga, Lex, yung nakaharang dito sa screen namin, Lex. Yan. Tanggalin mo. Yan, ha? Nakikita nyo po Oh, yan. doon. O, yan. Ayan, lapit mo, Lex. Lapit mo. Di ba? O, yan. Di ba? O. Yan ba yung leader ng Iranian na nabomba? Imagine, ito pong ano na to, ginawa ko to po, parody lang to po. Social experiment. Kumbaga. Nagpapatawa lang po ako. Yung Iranian po na sinasabi ko, si Ayatollah, no? Tatay, Jakul, Manyaki,
No? Ang pangalan, pre, ulitin mo nga. Ayatollah, Tatay, Jacol, Banyaki. No? Yun po yung kadil ni Mayor Basta Basti Duterte. Tatay niya po yun. Nilagyan lang ng balbas sa Nilagyan lang ng balbas sa kabigote. Tapos ito po ang ito po ang aking caption. Because of Mayor Baste's initiative and good relationship with the international community, Iran's Supreme Leader Ayatollah Tatay Jacol Manyaki has agreed to supply Davao City, Philippines with 1 million barrels of diesel fuel at a discounted rate starting next week. Yahoo! Great job. Pero nilagay ko rin po parody. Ibig ko sabihin, nagpapatawa lang po ito. Kaso Alam niyo po, problema. maraming naniwala. 1 million barrel At a discounted rate pa. Walang magdi-discount sa panahon na to. Sino naman yan? Fake news din yan. Oh. Yan. Full screen, Lex. Full screen. Basahin natin. Ang dami talagang fake news ito mga DDS eh. Ayan. Nigerian President signs agreement with Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte to provide 1,000 gallons of affordable oil exclusively to Davao City in honor of his father, former President Rodrigo Roa Duterte. Pero yung picture, Si Pat Didi yan eh. Si Didi yan eh. Yung rapper na nakulong. At naniwala yung mga DDS dyan. Oo. Di ba? Naniwala pa Hindi din nila sila alam dyan. yan si PDD, yung rapper na nakulong sa Amerika. Oo. O ngayon, ginawa nila, yan. Nagkakamay sila na basta, nagre-request sa 1,000 galon. Bakit galon? Magbibigay doon ng 1,000 gallons. Ang konti naman yun. At a discounted rate. Ha? Nakakatawa. Hindi man lang isang truck eh, no? Oo. Kaya 1,000 gallons lang eh. Kaya mga kababayan, ingat-ingat kayo sa mga nababasa ninyo dyan sa social media ninyo, sa Facebook ninyo, ha? Huwag ka agad kayo maniniwala, ha? Mapa-DDS ka man, mapaloyalista ka man na matalino. Huwag ka basta-basta maniniwala. Tingnan mo muna, suriin mo muna, at i-verify mo muna kung totoo ba yung mga nababasa ninyo. Kasi gaya na lamang nito, si Jacol Manyakol, dami naniwala, dami pa nag-share, di nila alam, tatay lang rin nila yun. Di ba? Ingat. Oo. Ayun nga, moral lesson po is maging mapanuri talaga. May isa pa, sir. Yung peking repatriation effort. Hindi, nasa natin last week yan eh. Okay. Yung repatriation daw na nagpadala daw ng eroplano si Mayor Basti sa Basti, Middle isa pa East. yun. Tapos isa na another fake news. Sige, meron ka pa yan? Okay. Ano yung next segment natin? Repatriation update. Sa ngayon po, no, tungkol sa repatriation mga OFWs from the Middle East, no, meron na pong around 2,000 na OFWs and dependents ang nakabalik, no? Or napabalik ng ating gobyerno dito sa Pilipinas. Through yung mga chartered flights na Yung iba kanila commercial flights. kinontrata. Oo. Oo. So, ito, Ayan, no, ayan, makikita nyo. gaya ng Nagpapalakpakan. nakikita ninyo ngayon sa video, ha? Ito yung mga OFW na mumuwi galing sa Middle East para makasama ang kanilang mga pamilya. So, ito po, sa pangunguna na naman ng ating Presidente, Pangulong Bongbong Marcos. At hindi po yan gawa-gawa lamang dahil po yan ay totoong mga kababayan natin. Nakita nyo naman, no, di ba? Laking tuwa nila na nakabalik sila rito sa atin. Monday morning, Oo. 6 ng umaga. Ang aga-aga, ang Oo. Pangulo nasa Villamor Air Base para salubungin ang Oo. OFW. Siya mismo sumalubong, no? Yes. At pagsalubong niya sa Villamor Air Base, 6 a.m., diretso naman sa Bicol na naman, Kamsur. Oo. Ganyan kasipag ang ating Pangulo. Tapos may isang OFW na yumakap sa kanya tapos ginawa din ng fake news sa mga dilis. nako, ginawa na. Kunyari, sinasakal ang Sinasakal, presidente. Oo, Fake yan, po mga yun. okay ba naniniwala sa mga ganyan. Tapos meron din fake news na pinapakita nila na hindi pinapansin si BBM. Sa video, pinapakita nila dinadaanan-daanan lang si BBM ng mga OFWs. Kaya po siya dinadaanan kasi pinapalakad na sila. Oo. Siyempre, dadaanan na lang siya. Oh, yan, no? Makikita nyo sa video, di ba? Ang daming OFW pala, ilan lahat dyan? 2,000 in total. Lahat na, no? Saka simula March 5 nung nagsimula po yung repatriation efforts. Sa bansa natin. Okay, Talaga pakinggan natin si mailarawan Secretary. na makakauwi pa ako na ganito, ligtas. Kasi hindi biro yung napapagdaanan namin doon kasi mayat maya may tumutunog yung aming cellphone ng warning. Tapos hindi nagtaga, mga after few minutes,
maririnig namin yung sunod-sunod na pagsabog. Itong nangyari na repatriation, kung hindi dahil dito, malamang na wala pa kami ngayon dito sa Pilipinas. Maraming salamat po at puso kong pinagpapasalamat sa gobyerno natin na tumulong sa amin. Sobrang nakakatakot, sobrang nakakatrauma. Pag may alert talagang ang ginagawa namin, kung ano na lang makuha namin, tapos bababa kami ng accommodation. Kasi baka mamaya yung accommodation na yung tamaan. Sobrang thankful kasi talagang parang antagal nung oras nung paghihintay. Pero worth it naman kasi at least nandito na kami sa Pinas. Wala na kaming ipag-worry. Pati yung mga family namin, hindi na rin mag-aalala. Nung nangyari yon, yung trauma, syempre gusto na kagad namin makauwi. We seek the help of the Philippine Embassy para makauwi at maging ligtas kami. Syempre grateful kami yung lahat din ng mga pag-aasikaso ng DMW, OWA, Philippine Embassy. Natuwa kami na finally nakabalik na kami and we were safe. Napakasaya po namin dahil ngayon ko lang po na ang anak ko kasi natakot po kasi ko nung nalaman kong may kaguluhan sa ibang bansa. Inakap ko po siya. Ako'y tuwa po sa anak ko na nakauwi po siya ng maayos. Salamat po sa ating presidente. Umiiyak sila. Kita niya, may picture siya with the president. Hey, Grabe ha. Whole of government approach yan. Hindi lang yan trabaho ng DFA. Pasalamatan din natin of course ang OWA, napakasipag. Ang DMW of course, andyan din ang DOH at ang DSWD. May mga debriefing pa pagdating ng OFW. psychosocial Debrief pa sila. And of course, sa ating presidente na naglaan ng oras kasi yung Maaga. mere presence lang ng presidente, makita ng OFW, malaking bagay niya Okay. para sa kanila. Speaking of mere presence, believe ka talaga kay Pangulong Bongbong Marcos dahil talagang he's everywhere. Correct. No? Gusto niya ipakita sa taong bayan no na andito ang gobyerno. Andito siya, hindi siya magpapabaya. Hindi niya tayo pababayaan. No? Kaya pinaparamdam niya na hindi sila nag-iisa sa paghihirap na kanilang nararanasan at ang gobyerno ay andito para alalayan ang bawat isa. Oo. Wala kang dapat ipangamba, no? Correct, Wala kang correct, dapat ipangamba. Oo. Kaya nga yung natatawa ako dun sa mga OA na crisis na tayo, dapat tawagin ng crisis ito. Kung ano-anong panawagan ng mga nag-grandstand na politiko, no? Hindi naman komo kalmado ang Pangulo, hindi na siya Affected, nangangamba no? o hindi siya affected Hindi siya or hindi na nagtatrabaho. crisis situation, no? Terminologies lang po yan, no? Compose ang presidente, no? Oo. Compose. Masyado Compose na compose. Kung kalmado ang presidente, maganda. Oo, No? alam niya, Dahil nakapag-isip siya. nakakapag-isip siya ng tama. Alam mo bakit sa kalmado? Alam niya kasi yung gagawin niya. Alam niya yung gagawin niya at trained na siya sa ganong sitwasyon dahil pinagdaanan na ng kanilang pamilya ang pinaka-worst na Isipin mo, situation. 20 years, di ba? Usually, ang problema natin dyan, kung hindi si Presidente Marcos yung presidente, pondo. Yan ang problema natin. Ang gaya ng style ni Digong, nung COVID-19 pandemic, tumama yan, wala tayong pondo eh. Nangutang na nangutang. Oo. Pero ito, may mga nakaredy na pondo. Di ba? Ang DFA may pondo na sila, ang DOA may pondo na nakasama sa 2026 budget. Oo. Huhugutin mo na lang yan. Oo. I-release mo na lang yan. O kaya yung mga nasa Senado gusto lang pumapel, gusto lang magkaroon ng papel sa mga nangyayari. Ganyan talaga. Siyempre, alam mo naman, magti-2028, siyempre, kanya-kanya ng papogi yan. Sikat. Gusto, meron pa dyan, gusto talaga mag-busy, kaya ganun na lang. Nag-audition kay Oo, Sara Duterte. kaya ganun na lang talaga, magpa-epal-epal. Para tingin sa kanya Pilipino, ay, magaling to Oo nga. Pwede to pang BP Si Amy Marcos may pa-statement pa eh. No? Oo nga eh. Hindi lang yun. Ewan ko, mayroong mga supporter si JBRC to, pero isa din yun sa mga may pa-statement pa videos Oo. nito. Isa pa yun eh. Last term niya na ba? Parang last term niya na yata ngayon. Hindi, no? isa pa.
Oo, isa pa. Pwede Isa pa? tumakbo pa sa Ah. 2028. Isa pa. Okay. O siya, sige, basa muna tayong comment. Short lang comment and then we'll proceed with our segment 3. No? Sabi ni Jen Choi, wish ko lang, gusto ko din salubungin ako ni PBBM pag umuwi ako dyan sa Pinas. Sana, Kailan ka po ba makauwi kapag wala na ano? Ayaw mo kami? Kami nila sa lubo. Kami na lang sa loob. Oo. 7 inches po yung sapatos ko ha. Ako 9. Grace Mejia, good morning po. Good morning dyan po, ka-BBM. Mabuhay po kayo. God bless Philippines. Bakit? Taga saan ka ba? Good morning. Ang Ay, sister-in-law ko, si Clinia Carola, no? Nasa Leyte, maupay nga gabi, nga tanan, mga taga Hello po, Tanawan, magandang Tacloban. gabi. Shoutout po Yan, sa inyo. magandang gabi po. Di ba lang dinagdagan ng maganda? Hi, mga gwapo. Yun. Gano'n ka mag-anak eh. So next comment. Si Jen Choi, yung yumakap kay PBBM, Ilocana din yun. Okay, naintindihan niya raw kanina. Naintindihan niya yung sinabi. Ilocano ba yung sa salita? Oo. Kaya lang pala. Saludes Ana, proudly Pinoy OFW, watching from Dubai. Oy, Dubai. Sige pa, sige pa. okay po ba kayo dyan sa Dubai, ma'am? Ito si Rayon Enicose. Magandang gabi po, Sir Kopi, Sir Palerisa, and to Sir Yayam Dizon. Magandang gabi din po, Sir. Magandang gabi. Grace Sige, pasok Mejia, nyo. ayan, taga London daw siya. Anyway, sige, let's move on sa ating third segment. Ito, maganda rin ito eh. Itong palitan ng mga salita. Maanghang, Kakopi, maanghang. Ni Yuse Claire Castro na napakatalino at walang binatbat ang kanyang kalaban na isang fake news peddler na si Toby Chanko na puro fake news, puro bintang, walang ebidensya. Puro So, paano? pabida. Alam mo, pinaka nakaka-visit ako. Muntik na akong mahulog sa inuupuan ko sabi niyo, dahil alam nila, no, yung mga kalaban daw ni BP Sara, na kapag si BP Sara Duterte ang nanalo sa 2028, 1,000,000% hindi yan papaareglo. Hindi, gusto Hindi na papaareglo, 1,000,000%. gusto magpa-line up eh. Oh, Hindi ba nag-get syempre? Kasama siya sa magpa-line up. Nagets ko. Kaya ganyan na lang magsinungaling. Kaya, sumunod na araw, meron ng Magic 12. Kasi number 1 siya sa Kasama Magic siya. 12. Oh, number 1 siya. Malamang gawa ng bata niya yun. At isa pa, kasi naniniwala itong si Toby Chanko na politically motivated itong impeachment Yes. case. Oh. Sabi niya, nagkaroon daw po ng suhulan sa mga mambabatas para ituloy itong impeachment case. Saan ang ebidensya na naman? Diyan nga siya binabanatan ni Congressman Terry Redon. Saka ni Congressman June Asidre. Kung meron, pangalanan mo, di ba? Oh, correct. Para mapahiya. Oh. Para malaman ng taong bayan kung sino yung nababayaran para sumuporta sa impeachment ng mga Ay, congressman. challenge natin si Kong Toby Oo. Chanko. Kami po ang una-una magde-denounce dito sa podcast namin kung sino yung sinasabi niyong nakatanggap ng pera ang mga congressman at nasuhulan. Pangalanan niya lang, no? Batik po Pangalanan sinabi niyo lang niya. po at magbigay po kayo ng ebidensya. Kami po dito, no? Kahit kalyado po ng Pangulo yan, kahit kamag-anak pa yan, kapag talaga may ebidensya kami pakita, no? Kami po ang unang-unang babatikos dyan. Ang problema, walang mapapakitang ebidensya. Kaya nga, challenge natin. Kasi sabi, kilala raw to sa nabotas bilang magaling lang daw magsalita, pero wala raw napapatunayan. Puro Kaya, press con, tsaka kaya puro, legislative kaya yun. puro daw bahasa na botas. Napakalaki din pala ng budget Ilang insertion. taon na po ba yung pamilya nyo dyan sa nabotas? Tanong lang, sir. Diba? Ilang taon na ba? Hanggang ngayon, baha pa rin din sa inyo. Ang tawag ko dyan, Diba? Ang tawag ko dyan si Mr. Galunggong. Oo. Kasi yung kumpanya nila, sila yung nag-aangkat ng galunggong na napakataas ang presyo ng galunggong. At the same time, Ano ba yan, kakopya, dahil nga tayo sa accuracy, no? Confirm ba yan, company nila? kumpanya ng pamilya nila. Okay. At syempre, nag-divest yan. Yan ang negosyo ng pamilya, nila. Kong Oh, Toby. nag-divest yan, definitely, no? Pero, miyembro siya ng committee ng aquaculture sa Ay, parang conflict of House interest Justice yun. Committee. Yan ba yung, Conflict of yan ba interest yung yan. parang nakipagnegosasyon si Saldi ko sa kanya ng ano? Galunggong ba yun? Totoo ba yun? So, ibig sabihin, kapag may issue tungkol dyan, paimbestigahan niya, pero paano niya imbestigahan yung sarili niyang Kaya nga, pamilya? pamilya nila. Conflict of interest. Diba? Kung masensya na, dapat huwag ka magpamiyembro dyan sa committee na yan. Pwede ka Oo. naman mag-beg Yan off ang sinasabi natin sa magaling hugas kamay, magaling Correct. magmalinis. Oo. Yan ang term dyan, di ba? Yung magaling magmalinis, yung pala meron din itinatagong. Ito talaga yung mga politiko na talagang kabibiliban mo eh. Dati, pag upo ni PBBM, puro lang to papuri. Correct. Kung nasa si PBBM, nandun to parang buntot to na hindi mapalagay. Mm. Pagsakay ni PBBM ng sasakyan, galing dyan sa bahay ugnayan sa Malacanang, kasunod siya, katabi siya ni PBBM. Lalo na nung alyansa. Oo, pero ngayon, Halos sa ata ng mga video ko, Lagi siya nandun, no? tinatry kong makunan ng magandang kuha si BBM. Yeah. Merong ang tawag doon,
yung Photo bomber. photo bomber. Pero nilinaw niya. Kasi napahiya siya kay Yusek Clear eh. Ah. Di ba nagkaroon ng press con? Kinagabihan nilinaw niya. Sabi niya, ito daw po ay mga opinion niya lang. Hindi fake news. Kaso nasabihan na siya ni Jose Clear Castro na mapanling lang Correct. at nagpepedal ng fake news. Oo. Mabigat din yun, ebidensya. Mabigat din yun. Masakit din yun. Hindi Kasi nagbibigay ng ebidensya. banat naman kasi sa mga kapwa niya kongresista, wala naman pala maituro kung sino yung nabayaran para sumuporta sa impeachment. Di ba? Doon pa lang isipin mo, congressman yun, napapahiya ng ganyan sa buong Pilipinas. Kung ako dyan, di ko boboto yan. Dapat Diba? na, ano eh. Oo, kung ako dyan, di ko boboto yan. Mag-react yung mga mambabatas Oo. dyan eh, na sinasabi na involved dyan sa vote buying para Oo. supportahan yung impeachment eh. Dapat ang HOR eh. I-compel ninyo yan, di ba? Reklamo nyo sa ethics committee. Dapat isunod nyo yan kay Meow na wala ng balikan. Kasi sa totoo lang yung mga statement na yan ni Toby Chanco, sumisira yan sa the same institution kung sila nagtatrabaho. Oo. Sinisira niya ang House of Representatives. Balik natin sa 1 million % di mapareglo. Ano nangyari sa ghost employees? Ghost students Oo. sa DepEd? Oo. Ano nangyari sa laptop budget? Overpriced na laptop? Meron bang naimbisigahan? O nakulong o na-demanda man lang? Ano nangyari? Doon sa sinasabi niyang meron siya ebidensya against Saldico tungkol sa flood control scam. Bakit wala ka namang naisampa? Oo. Wala ka namang nagawa. No? Tapos sasabihin mo hindi nagpapareglo 1 million %, no? Malayo sa katotohanan at realidad ang sinasabi ni Congressman Toby Chanco. Yun lang ang masama diyan. Feeling ko hindi yan tatanggapin ni Sara. Kasi alam nila yung Caracas eh. Oo. Kaliwa kanan eh. Kaliwa kanan. Sino kaya gumawa nung slate nila na yun? Yung Magic 12. Hindi, alam nyo, normal talaga yan. Posible Mga- ang gumagawa niyan yung mga comms team, Oo. mga PR team, Oo. no? Alam nyo, yung tinatawag dyan, nagpapalutang ng pangalan. Oo. Testing the waters lang. Testing kumbaga. the waters para tignan nila kung ano magiging reaksyon ng publiko sa Magic 12 ni Oo, Sara kaya ikaw, Duterte. BP Sara, ha? Ha? Ikaw yung talagang nililingkisan nito ngayon, ha? Nasa sayo yan. Kung papauto ka, bagay, uto ka. Kasi kung Trojan horse ng DDS yan, Oo. darating ang panahon na magiging political butterfly din yan. Oo. At lalayasan kayo at Kung sisiraan kung kayo saan dyan. yung mabango, doon yan si Toby Chanco. Halata naman. Kasi protection Huwag sa huwag pamilya. tayong maglokohan. O siya, sige. Next. Tama. Next, move on tayo sa ating next topic. Ito para sa mga nagsasabi na hindi nila maramdaman ng presidente. Binisita po ng ating presidente ang ilang cold storage facilities. Itong Century at Public Market para matiyak po na stable at sapat po ang supply ng mga essential products dito po sa Pilipinas. Nitong nakaraang linggo lang po, nagsagawa po si Pangulong Bongbong Marcos, sunod-sunod po na inspeksyon. Ang ginawa niya po sa mga pangunahing pasilidad ng pagkain. Yan ang priority yung mga pagkain natin para matiyak po na yung supply hindi po mauubos at sapat po para sa atin. At matatag po yung presyo sa gitna po ng kaguluhan dyan sa Middle East. Yan, nakikita niyo po sa ating video, ha? Hindi man nakalagay, Biko ng feeding program, mataas din po ang production volume po namin. Kaya nare-require po ng mas mataas na Mega. Mega. So, itong cold storage na to, pinaka-purpose po niyan, just, halimbawa, nag-ani na yung mga magsasaka. Siyempre, hindi naman Kunyari, onion, sibuyas. Nag-ani ng onion. Siyempre, hindi naman kaagad yan maibebenta lahat ng sabay-sabay. Diba? Diyan muna nila i-imbak yan para hindi masira. Kasi yung mga dating mga nagdaang presidente, walang ganyan. Kaya kung napapansin nyo, may nababalita, nagtatapon ng mga sibuya. Yung kamatis dati, di ba? Kamatis, repolyo, nababalitaan nyo yun, di ba? O ngayong panahon ni PBBM, may narinig pa ba kayong ganyan na tinapon na repolyo, sibuyas, kamatis? Wala. Kasi dyan na naka-imbak sa cold storage na bawat probinsya. Yan yung pinaka-purpose po niyan. Yung simpleng cold storage, meron kang cold storage facility. Halimbawa yung harvest mo, sige, kamatis. Let's say, meron kang 100 kilos ng kamatis. Kapag wala tong facilities na yun, mabilis mabulok yan eh. Mabilis. Diba? In 2 days, in 3 days, yung 100 kilo mo dyan, baka matira lang dyan 20. Losses yan para sa mga magsasaka. Kabawasan yan ng kita para sa mga magsasaka. Pero dahil matalino itong presidente natin, iwasan natin yan. Simple lang ang dahilan eh. Di tayo magtataka, di ba? Sa yung rice processing system. Correct. Pinaganda niya rin ang income ng mga magsasaka ng ng rice. Isa ako sa ng palay, testigo dyan. Oo. Alam nyo, galing ako ng Leyte, di ba? Ito yung paliwanag mo yan. Paler. Yung lupa nung mother side and sa asawa ko na lang, lupa nila ron,
nagaanihan na, ang bilihan doon ay 21 pesos Maganda. per kilo ng palay. Ng bigas na. Sa Cagayan, sabi ni Mark Ian everyday, 23 pesos. No? Malayo na. No? Last year, Palerista, no? Ang alos araw-araw po. 12, no? No? Araw-araw, meron akong chat o message from my followers na nagsasaka. Araw-araw may reklamo, araw-araw umiiyak. 8 to 10 pesos, 10 to 12 pesos. Bakit ngayon? Wala na nagre-reklamo. Wala na kasi ang bentahan 21, 23 pesos na eh. Bilihan sa kanila. Oo, yun ang bilis sa mga ng palay, sa mga magsasaka. Sa ganung price, maganda nakita nila yun doon. Okay? Hindi sila lugi. Kapag ang ating mga magsasaka po ay maganda ang kikitain at hindi na magiging mahirap ang buhay, tama po ang Pangulo, mas dadami po o madadagdagan ang ating mga magsasaka. Hindi na po sila lalayo sa pagsasaka. No? Kasi nung mga nakaraan po na hindi kumikita ang mga magsasaka, yung kanilang mga anak, yung kanilang mas batang mga kamag-anak, ayaw na magsaka. Kasi may hirap daw ang mga magsasaka. At wala nang magbebenta ngayon lahat naman ng tao gustong lupa. nag-aambisyon ng magandang buhay. Kaya ayaw na nila magsaka. Ngayon, kung magpapatuloy ang polisiya ng ating pamahalaan kung saan ang mga magsasaka ay kumikita na maganda, hindi nalulugi, nakakapagbayad sa kanilang mga inuutang, no? Marami po tayong ma-attract na mga kabataan na magsaka na rin. No? At kapag ganyan, no, magkakaroon po tayo ng tinatawag na rice sufficiency sa Pilipinas. At posible, balang araw, bumalik yung panahon ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kung saan nagpapadala pa tayo nag-export pa tayo ng bigas. At saka tingnan nyo yung ginawa ni PBBM. Napakatalino talaga ni President Bongbong Marcos. Ang pinaka-problema kasi ng mga magsasaka, yung binubuhaya sila ng mga private na trader. Mga middleman. Binubuhaya sila. Kaya 8, 6, 12. Ngayon, hindi na makaporma yung mga buhaya kasi mismo nakita ko mismo yan. Hindi sila makaporma, baratin yung mga magsasaka kasi ultimo mga mayor, mga DSWD, NFA, kalaban nila sa pagbili ng mga tanim ng mga magsasaka. At saka gusto ko nga palang i-point out, no, dapat malaman nyo. Nung nakaraang linggo po, siguro 3 weeks ago o 4 weeks ago, nagkaroon di ba na ng LGSF? Local Government Support Fund. Lahat po ng bayan sa buong Pilipinas, walang iniwan po, binigyan po ng pondo ng ating Pangulong Bongbong Marcos para po gamitin sa kanilang mga local governments. No? At yung karamihan ng pondo na yan, no, pwede pong ipambili. No? Pwede pong ipambili ng bigas, no? Diretso sa mga magsasaka. Sa tamang presyo, no? Para kumita ang magsasaka. Wala na pong middleman, no? Hindi na dadal sa middleman. Tapos ito rin po ang gagamitin ng mga local government officials, no? Para ipamahagi o ipamigay sa kanilang mga kababayan. Galing. O sige, isa pa. Ito, good news din ito ha. Pinuntahan din ng ating presidente itong solar-powered irrigation project dyan po sa Bula at sa Minalabak. Pinangunahan po ng ating presidente yung pag-inspeksyon sa 2 malalaking solar-powered irrigation project o yung SPIPs na may kabuuang halaga po ng 332 million pesos. Alam mo, itong solar-powered irrigation project na to, malaking bagay ito, lalo na ngayon. Kasi hindi gagamit ng gasolina yung ating mga kababayan para mag-pump ng water. Sa Kopi, tanong ko, yan ba yung sinasabi na balitaan ko na nakakatipid na ng 300,000 at least a month? Tama. Yung mga magsasaka? Kasi ang ginagawa kasi niyan, halimbawa, cooperative o irrigators association, kooperatiba sila, ang ginagastos nila sa isang buwan, 300,000 to 400,000 para sa diesel, sa gasolina. Wow. Para ipump sa malawak na taniman. Ngayon, may solar-powered na, yung energy na ginagamit doon, yun ay ginagamit para mag-pump ng tubig, mag-distribute ng tubig sa mga sakahan. So zero expense na pagdating sa diesel. Zero na. Pero may binabayaran yung mga irrigators association, kumbaga maintenance na lang yan. Maliit na lang. Maliit na lang. Pero kailangan naman talaga na maintenance yan. In other words, mga ka-BBM, kapag bumaba ang kanilang expense, anong kasunod nun? Tataas po ang kanilang kita. Tataas ang kita. Yan. At hindi lang yan. Tataas ang production kasi maayos yung distribution ng tubig eh. Tataas ang production ng bigas nila. Noon ang problema nila, walang tubig eh. Napakaganda ng ginawa ni BBM na to, no? Hindi na kailangan ng diesel. Planado talaga yung duktong-duktong eh. Duktong-duktong. Yung rice cold storage. Correct. Yung rice processing system na sine-explain mo, mababawasan ang kanilang wastage. Di ba? At mabilis silang makakapag-produce ng from palay to rice. No? At mas-segregate na agad yung magandang klase, yung mga durog, semi-durog, whatever. At sa ganung paraan, maibibenta agad nila na sa mabilis na paraan o mabilis na panahon yung kanilang mga produkto. Alam mo sir kung bakit ganyan?
Si PBBM, bago siya magpresidente, nag-campaign siya, pinakinggan ko yung isa niyang vlog about sa agriculture. In-address niya doon na dapat maayos yung supply chain. Kaya alam niya itanim yung magaling palay. talaga. Bago itanim yung palay, habang nakatanim Hindi yung pa palay. pala siya presidente. Hindi pa siya presidente. Alam that na time. yan. Kasi sinusundan ko na siya eh. Alam Yung ni supply alam chain ng Pangulo i-address. ng issue. Alam talaga niya. Oo. Kaya nga Magaling. siya yung nag-agriculture secretary nung unang taon eh. Ba't hindi nagawa ni Digong yan? Kasi nakafocus lang Sa toka. yung 6 years na 2016 to 2022 sa war on drugs. Saka sa 13. Alam niyo na yung 13. Oo. 13, the Saka sa 13. tuklaw-tuklaw. Kung may tukhang, mayroon rin tuklaw. Ano yung tuklaw? Bagay sa'yo, kaya ulit ka. Pwede bang pwede bang ma-focus kay Palaris kayo? Mamaya, gawin pa nilang rules yan eh. Yayari ka na naman ni, papalaro ka ng basyo. Libutan drink. Pasa na nyo. Okay, nagkaroon din po ng dialogue sa mga magsasaka. Actually, kaunti na lang yan, no? Importante din na malaman ng ating presidente yung hinaing ng ating mga magsasaka. Do alam niya naman yan, nagkaroon po sila ng mga discussions, pinag-usapan po yung mga suliranin at ano yung mga proposed answers nila o responses doon sa mga problema sa kanilang mga sakahan. At yung mga kadiwa, pararamihin pa po, palalawakin pa yung mga kadiwa para po sa ating mga consumers, of course, sa mga producers. Yun lang. Napakagaling. Oo. Napakagaling. Planado. Last na ba yan? Comment. Bago tayo paalam. Full screen ulit, Lex. Yan. Si Lino de la Manong Cruz. Lino. Ikaw bumasa. Kaibigan natin yan na talagang Marcos loyalist yan. Sa panahon ni PBBM, alagang-alaga ang mga magsasaka, kagaya din nung panahon ni Ferdinand E. Marcos Sr. Mga magsasaka ang mga magulang ko, pero nakapagtapos kami lahat sa kolehiyo. Wow! Dapat ganun ngayon. Yan, salamat Oo. PBBM. Saludo, Salamat. Manong Lino. Dapat ganun. Comment next, comment. Pero sana ipagpatuloy pa rin yung farming business. No? Industry. Emilia Lopez, ewan ko kung bakit pinagkakatiwalaan ni PBBM yung Toby Chanko na yan. Pag bumuka pa lang, di na mapagkakatiwalaan. Baka hindi na ngayon. Hindi na. Kasi nagsabi ang presidente, ayaw niya ng fake news. Oo. Sabi ni Jen Choi, maganda po yung mga ganyan po tayo ngayon. Naalala ko po dati sa amin sa Ilocos, season ng red pepper. Ang daming nasira kasi biglang nagmura ang presyo, nasira na lang sa bukid. Sa sobrang dami, kala ko mga bulaklak na namumula sa Hindi, totoo bukid. yan, totoo Sayang yan. ang puhunan taga sa amin. Correct. Oo. Tama yan. Hindi mo naman mapapaikot sa next cycle, uutang ka na. Oo. At tungkol dyan, kaya ang plano ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay paramihin talaga itong cold storage ito sa buong Pilipinas. Correct. Gaya ng ginawa niya sa rice processing system na almost 300 ang pinapagawa ngayon on top of the 152 na tapos na. I-mention ko na siya, nagpunta ko dyan sa Aurora, sa Dingalan, yung mga fish landing centers, malaking bagay yung mga fish landing. Kasi pagdating ng mga barko, parang cold storage facilities din siya pero concentrated sa mga isda. Ando doon na. Pwede nila gawing frozen products. So ibig mo sabihin ka, Kopi, natuloy yung sinabi niya sa Jensen nung bumisita siya sa Jensen. Ganun, nangyayari na yan sa iba't ibang parte. Wow, talaga. Diba? Wow. Hindi lahat dinidistribute. Yung iba kasi, pag malapit na masira o hinahati nila, gagawing frozen goods. May mga freezer na nandoon, naiiwasan yung losses. Mabasa. O si Jesus Junior Jimmy, sir, watching from Walnut, California. Hi, Wow. sir. Kamusta po Shoutout kayo? po. Ayun na, Ayan. 7:30 na pa. Ito, si Ryan. Ka-coffee, saan po makakabili ng benting bigas sa Marikina? Usually po sa Kadiwa Centers, pero may araw po yan, may schedule po yan. Kindly shout si Alex. Oh. Sabi ni Rawin Inicase, no? Kindly shout out po kay Sir Alex ng 31 million. Wala si Alex eh. Ando, no? Nasa likod lang po si Alex. Hi din daw po sa inyo. Hi. Ay, basta last. Maganda yan. Kay Jenny Citro. Bobo lang boboto kay Inday sa 2028. Nako, baka babaliktad na ang Pilipinas pag siya ang nakaupo bilang presidente. Dapat wag suportahan kahit sinong kampon ng Duterte. Correct. Tama po yan. Nako mga kababayan na. Anong oras na ba? 7:31. Gustuin man namin gawing 3 oras to ay hindi pwede kasi Pre, gwapo mo dyan. hindi, blooming eh. Blooming dahil sa sobrang taas ng gasolina. Kaya gusto yun man namin mag-extend ay hindi pwede kasi syempre uwi na itong mga kasama ko rito. Yan. Hindi naman. Gusto mo isa pa oras. Kaya pa. Ikaw wala ka kasi problema sa buhay. Ayan mga kababayan na, hindi na papabayaan itong episode 12 namin. Maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta, sa lahat ng tumangkilik ngayong episode namin ito. Sana marami kayong napulot na aral. At
ng mga fake news, syempre iwasan ninyo ha. Iwasan ninyo. Ako po muli, si Padre Rizal, nagsasabing paalam po sa inyo. Mga kayaya, mga ka-BBM, maraming salamat po sa pagsubaybay sa aming podcast. No? Second season na po namin, tapos pang 12 episode. Hindi po mangyayari yan kundi dahil sa inyo. Kung di nyo naman po ipagkakait, pwede po bang ipashare po itong aming podcast no, para mas marami pa pong makapanood kahit replay na lang po. At follow nyo po ang aming mga pages para lalo po tayong lumago. Ka-Coffee, Palerista, Yayang Dizon, 31 Million, Movement at Mark Ian Everyday. At maraming salamat po sa mga messages ninyo, sa mga kind messages ninyo. Sinasabi nila na masaya na naman daw sila ngayong araw kasi nakapanood ng podcast natin. Maraming salamat po. Well appreciated po yung mga ganyang messages. Ako naman po si Ka-Coffee at sana po samahan niyo ulit kami next Wednesday. Every Wednesday po yan. Alas 6 po hanggang alas 7 po ng gabi. O sa mga hindi nakaabot okay lang po yan. Panoorin niyo po yung replay at huwag niyo po kalimutan. Pakishare po itong podcast natin na to para marami tayong mahatira ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po at magandang gabi po. Bye!